Hi Gemini, welcome. Love reading tayo ngayon, okay? Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Give me the message for Gemini. Sino yung parating sa buhay ni Gemini? Kamusta ang puso ni Gemini? Okay? Give me the message for Gemini. Tingnan natin yung current energy mo, Gemini. Okay. Excuse me. Ano yung challenge kay Gemini? Ano yung naghihintay kay Gemini? Bottom of the deck, the death, okay? Meron ka ditong death. Okay, ito yung current energy mo. Hindi halos lahat makaka-resonate ha. Ayan. Ito yung current energy mo. Meron ka ditong Ace of Air, Queen of Air, and Four of Fire. Reverse lahat. So, nakikita ko dito sa Ace of Air. Malungkot ka. Okay? Nararamdaman ko yung lungkot sa puso mo. Sabihin natin dito sa Ace of Air ay nahanap ka ng hustisya. Hindi mo ba naguguluhan ka sa sitwasyon? Naguguluhan ka kung bakit nangyari itong lahat sa'yo? Kasi meron ditong nagkawatak-watak na family na kung saan hindi naging maayos, hindi naging matagumpay. I feel disappointed ka din dito. Ito yung nararamdaman ko. Gusto mo lang naman yung maging maayos, pero dahil lumabas siyang naka-reverse, nalulungkot ka sa kahinatnan nito. Ito yung current energy mo, Gemini. Then, Queen of Air. Kumbaga, meron kang personal Libra. And Aquarius. Meron ka din person na Aries, Leo, Sagittarius. Meron ditong offer na parating sa'yo kaya lang hindi mo to pinagtutuunan ng pansin. Okay? Dahil dito sa Queen of Air, yung tipo ba na wala kang lakas para tumanggap ng panibagong love? Wala kang kakayahan or kumbaga naumay ka. Kumbaga kahit may na-offer sa'yo, hindi mo to tinatanggap. Pinanghinaan ka na sa larangan ng love, okay? Ito lang nararamdaman ko dito sa Queen of Air. Kasi meron ditong pangyayari na hindi naging maayos. Kumbaga nafe-feel ko dito na inalisan ka, binetray ka, pinagpalit ka. Pero ngayon nakikitaan ko rito yung determinasyon mo para sa iyong sarili. Pero ayaw mo munang tumanggap ng panibagong magmamahal, panibagong tutor, or panibagong relasyon. Kasi, nalulungkot ka sa sinapit sa iyo in the past. Or pwede rin sabihin, nangyayari na to sa iyo ngayon. Pero, dahil nangyayari to sa iyo ngayon, piliin nyo na lamang ha. Ayaw mo muna. Naghihiling ka. Okay? Ano yung challenge? Queen of Water, Justice, and the Chariot Reverse. Ay, yung challenge dito ay yung tipo na kailangan mong tulungan yung sarili mo. Okay? Kumbaga, para magkaroon ka dito ng pagbabago,
At para maalisan mo yung mga negative emotion, kailangan mong tulungan yung sarili mo dito sa Queen of Water. Kasi once na nai-stuck ka sa sitwasyon, hindi ka lumalago. Yun lang naman yung challenge mo dito. Then nafe-feel ko din dito sa justice kasi wala pang justice na nangyayari sa'yo. Maybe ikaw pinagpalit ka sa ibang babae or sabihin natin nag-cheat yung person mo. Pero ganun pa man dahil na-stuck ka, nalulungkot ka sa pangyayari, hindi ka lumalago. Kasi naka-stuck ka Meron kang person na cancer. Na kung saan sinasabihan ka dito na gamitin mo yung yung intuition mo ba? Gamitin mo yung dapat maging kang matalino, okay? Sa pagpapasya, sa pagdesisyon. Kasi nangyayari dito, dahil nakakaramdam ka ng lungkot, nagpapa-stuck ka dun sa emotion, nagagalit ka, maybe nagiging ka din bitter, okay? Pero sinasabihan dito, kailangan mong pakawalan yan, yung mga galit mo, nang sa ganun magkaroon ng pagbabago sa'yo, sa iyong sarili. Kasi nakahang ka So, sinasabihan ka dito, yung justice, hindi pa ipinagkakalob sa'yo. Ipagkakalob yung justice na yan once na mayroong pagbabagong nagaganap sa'yo. Kasi natakbo yung oras dito. Pero ganun pa man sinasabihan ka dito na protektado ka. Sundin mo yung inner voice mo. Sundin mo yung intuition mo. Kasi nakikitaan ko dito na maalisan mo to. Kailangan mo lang baguhin yung mindset mo. Maging kang positibo. Huwag kang malungkot sa naganap. Although masakit talaga, pero tanggapin mo to. Humanap ka ng panibagong perspective para sa sarili mo. Sa ikaw-unlad mo. Kasi yung pangyayaring ikaw-unlad mo, para din yun sa iyo. Benepisyo yun para sa iyo. Kasi lumabas ang The Chariot Reverse, so hindi ka nga balance. Ito yung challenge. Kailangan mong maging balanse para sa sarili mo. Kasi nawawala dito yung pagbabago pa para sa'yo. Kumbaga, na-feel ka ng stuck. Hindi mo pa makita yung mga bagay-bagay or sabihin natin, hindi mo pa makita yung klaro para sa'yo. Okay? So, sinasabihan ka dito na kailangan mo ditong gamitin yung intuition mo, gamitin mo yung magiging positibo, nang sa ganun, lumago ka. Kasi nakahang ka naka-stop ka sa communication. Yung lungkot na nadarama mo, yun yung nahila sa'yo para hindi ka lumago, para hindi ka magpatuloy, para hindi ka magkaroon ng panibagong ideas, panibagong goal, kasi na-stuck ka sa ganong emotion sa lungkot. Yun yung humihila sa'yo para hindi lumago. Yun yung challenge sa'yo. Kailangan mong maging positibo. Kailangan mong baguhin yung routine mo. Kailangan mong magkaroon ng panibagong positive mindset para sa iyong sarili. Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi once na minamahal mo na yung sarili mo, dyan papasok yung justice. Kasi kaya naka-reverse pa yung justice. Kasi ikaw mismo yung kumukulong para sa sarili mo. Okay? Then dito, ano yung naghihintay sa'yo? So, 6 of Fire, 5 of Earth reverse, and the Hermit reverse. Ito pa lang yung naghihintay sa'yo. Ayaw mo pa kasing sumuko, okay? Siyempre, may challenge pa dito. So, ito pa yung naghihintay kasi kailangan mo muna itong maalisan tong challenge na to bago tutuluyang matanggalan mo tong emotion na nararamdaman mo. Nagiging malabo para sa iyong lahat, okay? Hindi mo tanggap. Hindi mo tinatanggap yung pangyayari, ayaw mong bumitaw pa. Kasi nasasaktan ka pa Nararamdaman pa to ng puso mo. Meron ditong 24. Maybe birthday mo, 2 or 4. Nakikita ko dito na ayaw mo tong alisan. Ayaw mong magnilay-nilay. Sarado pang isip mo. Ayaw mong hanapin ng kasagutan sa nangyari. Galit ka nalulungkot ka, ang daming emotion na sumasagi sa isip mo na kung saan stuck ka sa sitwasyon. Yun yung challenge ito pa yung naghihintay, ayaw mo pang alisan, nahihirapan ka pang alisan. Pero ganun pa man, lumabas si 5 of Air. Sundin mo yung intuition mo, okay? Kasi nakikitaan ko dito na matatanggalan mo to. Kailangan mo lang dito ay determinasyon at mag-focus sa ikaw-unlad mo. Lumabas si 6 of Fire. So, nafe-feel ko dito na mabagal. Mabagal pa yung iyong yung healing, mabagal.
Okay lang yun kahit mabagal. Kailangan lang dyan ay pasensya. Pero ganun pa man nakikitaan ko dito na maalisan mo to. Ngayon, nahihirapan ka pa sa sitwasyon kasi nagiging malabo pa para sa'yo yung nangyayari. Maybe sariwa pa nga itong pangyayari 4 months. Okay? Ito yung nakikita ko 6 months, 5 months, 8 months. Ayan. Na kung saan nahirapan ka pa sa healing. Pero doon ka na sa stage ng healing. Kailangan mo lang dito itanggapin at pakawalan. Para nang sa ganun, maiwasan mo. Kumbaga, yun lang yung challenge sa'yo. Kailangan mong tanggalan. Maging kang positibo. I-nurture mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Dahil pag natanggalan mo yan, makakawala ka. Okay? Diyan papasok to yung new beginning and King of Fire. Ito yung sinasabi dito at Ace of Earth. Ito yung nasa sa bottom deck, So, dito ka pa lang sa stage na to. Challenge. Nahihirapan ka pa. Nagiging malabo pa sa'yo sitwasyon. Mabagal pa yung sitwasyon para sa'yo, pero nandun ka na sa stage ng healing. Moving on. Yun nga lang, mahal mo Ganun talaga pag mahal pa. Naasa pa. Okay? Ayaw pang bumitaw. Hanggat kaya pa. Hanggat may pag-asa pa. Pero once na pinakawalan mo yan, kumpara talaga sa itong tao na ito. Kusa itong babalik sa'yo. Okay? Kasi meron ditong Ace of Fire. Ay, King of Fire. And Ace of Earth. So, naitaan ko dito, sugatan ka Okay? Meron kang personal Leo. And, naitaan ko rin dito ng Taurus. Once na nalampasan mo tong challenge nito, dito papasok yung pagbabago. New beginning. Kasi tinanggalan mo na yung past mo May babalik mo muli yung tapang mo. Yung lakas ng loob mo tulad ng isang King of Fire. Nasugatan ka man pero lumalaban, lumiliyab. Kasi mararamdaman mo dito yung red flag Okay? Yung red flag na kung saan ipinaiisip sa'yo na huwag kang magpa-stuck sa sitwasyon. Kasi may pagkakalob sa'yo na bagong oportunidad. Magkakaroon dito ng transformation na magaganap sa'yo dahil meron ngang pagbabago. Kailangan mo lang tanggapin, alisan, tulungan yung sarili para maging klaro para sa iyong lahat. Kasi magkakaroon ka dito ng clarity, transformation, pagbabago. Ayun lang nakikita ko, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me the message. Dito na lang tayo dito sa mensahe na to. Give me the message. Ano yung mensahe para sa'yo? Gemini. Ayan. Give me the message. Ano mensahe para sa'yo, Gemini? Ay, tumansik to. Secret. Meron dito naglihim sa'yo. Okay? Maybe, dito nga, sa 4 of Fire, meron dito involved na babae, lalaki, nag-cheat sa'yo, nagsikreto, okay? May sinikreto sa'yo. Then, lumabas na message of love. Meron dito, 34 years old and 28. Nakikita ko dito, maybe meron dito magkaka-interest sa'yo, like King of Fire, Leo energy, na kung saan pwedeng sikreto pa to, parating to sa'yo. Ito yung ibibigay sa universe, okay? Sikreto pa to, okay? Message of love. Or pwede rin sabihin, pinapahiwatig sa'yo ni God na mahal ka niya. Kailangan mo lang tong alisan. Yung mga pain na nararamdaman mo. Ito na nafe-feel ko. Give me more information. Meron dito na communication. So, meron dito magpapahayag ng nararamdaman. Pwedeng sabihin, matauhan tong past person mo. Kailangan mo lang dito ng malampasan tong challenge na nangyayari sa'yo. Tulungan mo yung sarili mo. Kasi once na ikaw ay lumalago at nakikita yun ng person mo na may pagbabagong nagaganap sa'yo, pabalik to. Kasi nakikita niya yung pagbabago Nakikita niya yung
halaga mo. Kasi nakikita mo na yung halaga mo eh. So, itong tao na to, makikita rin niya yung halaga mo na hindi ka na ganun. Okay? Meron ditong submission. So, sinasabihan ka dito, no? I-submit mo lahat. Okay? Sinasabi ka dito, no? I-submit mo lahat kay God. It's time to connect na. Yung mga nangyayari sa'yo, i-surrender mo sa Kanya. Okay? Kasi once na i-surrender mo yan, diyan na magaganap yung pagbabago na sinasabi ko dito, naghihintay sa'yo. Meron ditong 30 years old, 34, 28. Give me more information. Anger. So, nakikita ko galit ka. Okay? Ito yung humahatak sa'yo. Galit. Pero kailangan mo dyan palayain yung sarili mo sa galit. Kasi once na nagagalit ka, may stuck ka eh. Kasi yun yung tatakbo sa isip mo. Yung mga pangyayari na yun. Yung emotion na yun. Negative thought. Once na nagagalit ka, dyan iitim yung ano mo. Yung kaluluwa mo ba? Kaya madali kang mapasok ng mga negative na isipan. Pero once na pinakawalan mo yan, pinatawad mo, isinurrender mo, sinubmit mo kay God, lahat ng nararamdaman mo, dyan ibibigay na sa'yo yung pagbabago. At ito, oportunidad na parating sa'yo. Okay? Give me more information. Meron ka dito na abundance. So, ito pala yung naghihintay sa'yo eh. Ito lang yung challenge. Tanggalin mo yung galit mo. Once na natanggalan mo yan, napatawad mo yung taong nanakit sa'yo, ang hinayaan mo, sinurrender mo kay God. Ito na ibibigay sa'yo, abundance, pagbabago, and clarity. Okay? Transformation. Malaking pagbabago magaganap sa'yo. Ayan lamang po. Thank you for watching. Love and peace.